Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 5, verses 16 hanggang 18. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. The power of prayer. Napakahalaga po ng pananalangin para po sa isang Kristiyano. Ano po? Kaya dito po, ang challenge ni James ay pinakita niya na si Elijah ay katulad din natin. Sabi sa English Bible po, Elijah was just like us, but he prayed earnestly. Malaki po yung pagkakaiba ng taong marunong manalangin doon sa hindi nananalangin. Maraming mga believers ngayon, hindi po sila nagpe-pray. Tatawag lang sila sa Lord pagka meron silang pangangailangan. Napakahalaga po na meron tayong prayer life. Kailangan po consistent po yun at nananalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon. Ano ba ang pagkakaiba ng mga taong nananalangin kaysa doon sa hindi? Naalala ko po yung isang quote na sinasabi na a prayerless Christian is a powerless Christian. Totoo po yun. Kasi sabi po din ni Apostle James, sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. Kaya pala minsan walang nangyayari sa ating buhay kasi hindi tayo nananalangin. At tandaan nyo po, ang prayer po ang isa sa ating mga pribilehiyo bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. In fact, ito yung mightiest privilege natin. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verses 13 and 14, I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything. Tandaan po ninyo, ginamit dyan salita, anything in my name, and I will do it. Nasa sa atin na lang, mga kapatid, ang limit. Ang Diyos po sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, handa niya pong ipagkaloob yung ating mga panalangin. Kaya mapansin nyo, maging ang Panginoong Hesus, winarningan niya yung mga disciple, lalo na nung hindi sila nananalangin. Sabi sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. So anong tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Pag hindi nagpipray ang isang Kristiyano, mahina siya sa panahon ng temptations. At yung carnality, magte-take over. At dahil mahina yung spirit man mo, magiging carnal ka. Kaya minsan maraming pagkakataon kaya tayo nagagapi sa buhay dahil sa kawalan ng pananalangin. At lagi nating tatandaan ng heaven's resources are available to those who pray. Napakagandang pangako po ng Panginoon sa atin yung John chapter 14 verse 13 hanggang 14. Sabi niya, you may ask for anything in my name and I will do it. Lagi niyong tatandaan si Elijah, ordinaryong tao. Mababasa niyo siya sa 1 Kings chapter 17 and 18. Pero God honors his prayer. Or makikita niyo po, tinugon ng Diyos nung nanalangin siya na huwag umulan. 3.5 years na hindi umulan. Pero nung nanalangin siya muli para umulan, umulan po. At ang linaw-linaw po dyan, binanggit talaga ni Apostle James. Sabi niya, Elijah was a man just like us. God honored his prayer. So, napakahalaga mga kapatid. Na maunawaan natin na God listens to us because of Jesus. Lagi natin tatandaan na ang righteousness natin ay galing sa Panginoong Hesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Kaya pinapakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. Tayo'y matuwid dahil kay Kristo Jesus. At sabi sa Mark 11 verse 24, napakahalaga po nito, whatsoever things you desire
in prayer. Believe that you receive it and you shall have it. So ano ibig sabihin nun, Pastor? Faith makes all things possible. Pagka nananampalataya po tayo, all things are possible. Sabi sa Hebrews 11:6, nire-reward ng Diyos yung mga taong nananalig sa Kanya. At pakikita natin na even sa James chapter 5 verse 15, a prayer offered in faith will make the sick well. Ano po? Kaya yung mga believers nung araw, pag nag-pray sila, punong-puno ng pananampalataya. Pangatlo, unconfessed sin hinders prayer. Ito lang yung minsan nagiging hadlang sa ating pananalangin. Kasi mahalaga na tayo po ay marunong magpatawad at humingi rin ng tawad. Ano po, sa Diyos. Napakahalaga po nun. Kasi sabi sa Mark 11 verse 25, ano po, kung hindi natin patatawarin yung ating pong kapwa, hadlang po yan sa ating pananalangin. Kaya doon sa James chapter 5 verse 16, sabi diyan, confess your sins to one another so that you may be healed. So, ito minsan yung nagiging hindrance, yung kalagayan ng ating puso kapag tayo po'y nananalangin. Kaya tiyakin natin, wala tayong mga unconfessed sins. Tiyakin natin na nakapagpatawad tayo sa ating kapwa para walang hadlang sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala. At danahin ko po sa bawat nakikinig na matuto po kaming magkaroon ng consistent na prayer life. Sa bawat araw ng aming buhay, kami mananalangin upang palakasin mo kami sa pagharap sa maraming mga pagsubok ng buhay na ito. At naniniwala din kami, Panginoon, na maraming mangyayari sa aming buhay kung kami ay nananalangin. Ang resources ng heaven ay available to those who pray. Salamat sa mga katotohanan ito, Panginoon. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.